Good afternoon everyone. Good afternoon, Saskatoon. Ayan, at nandito nga po pala kami ni Rocky sa labas para po maglakad uli, mga lalabs. And as you can see po, medyo nagme-melt na po yung mga snow. And hindi siya po masyadong malamig ngayong araw na to. Ayan guys. Tara at samahan nyo kami ni Rocky na maggala po doon. Maglalakad po kami ni Rocky. Wait lang po. Ayan po si Rocky, nauuna pa po sa akin. Ayan, at excited na po siya kasi nag-melt na yung ibang mga snow, mga lalabs. Ayan, sana wag na uli pumatak yung snow. Usually kasi kahit nakapag-melt na, and then suddenly bigla na namang magkakameron na naman ng snowstorm. So, ganun po yung nangyayari. Kaya, minsan, kahit gusto na namin mag-car wash, so, iniintay naman talaga namin mag-totally yung cleared na yung daan. Kasi, kung magka-car wash po kami, nang ganito pa rin yung weather, so, masasayang lang yung kasi madudumihan na naman ng bonggang-bongga. Ayan po si Rocky, at nauna pa siya talaga sa akin. Ayan guys, napakaganda ng sikat ng araw, mga lalabs. Tahimik yung kapaligiran, no? Ayan guys. Ayan, medyo madulas lang po ng konti. Kaya ingat-ingat sa paglalakad. Ayan guys, So ayan, tara po. Ito po yung routine namin ni Rocky during summertime. But then, kapag ka sobra pong taas ng, yung sobrang baba pala, mali pala yun. Tama ba yung sinabi ko? Pag yung weather, po natin is sobrang negative, like negative 40 or hindi po talaga po ako makapag-walk ng ganong katagal sa labas. So, ayan po. Since maganda po yung weather natin ngayon, kaya ayan, lalakad po kami ni Rocky dito sa labas yan, guys. Diba? Excited na excited si Rocky, oh. And, of course, ako din po, excited din ako dahil gusto ko na uling masilayan yung green, green na kapaligiran. Ayan. Alright. Ayan si Rocky. Ayan, guys. Ito tayo ulit. So, wala naman po kayo makikita dito sa aming area kundi ganito lagi yung nai-show ko sa inyo kasi kaya po ayoko talaga ng winter kasi wala ka talaga mapuntahan, hindi ka pwedeng makapunta sa labas kasi sobrang lamig, or ang mga choices mo lang, punta ka sa mga mall, punta ka sa mga store para mag-grocery or kakain lang sa labas. Mostly mga ganun lang ang pwede mong gawin tuwing winter. Or pwede rin naman nga mag-ice skating or mag-sledding ngayon. Pero nagawa na namin yon, I think 2 weeks ago. So, ayan. Or nakapag-bowling na rin kami. So, mas marami talagang mapupuntahan during summertime or summer season kasi pwede kang pumunta sa mga lake, mag-fishing or mag-camping. Ayan. So, yeah. Lalo na dito sa lugar ko, nasa province ako. So, mostly makikita mo talaga dito mga lake. Yan. Wala kang pwedeng makita dito kundi mga ganon. Sa mga city, ayun, pwedeng kayo nila sa mga magaganda mga places doon. Pero dito naman din sa Saskatoon, marami ding mga area dito na magaganda yung mga lake. And super excited naman talaga kami kapag summer kasi yun nga, nakakapag-bonding ng family and yung nakaka-camping kami. Yung pinaka-exciting sa lahat. Ayan, si Rocky hindi naman masyadong mabait na naman ngayon, mga lalabs. Ayan, si Rocky nakakita na naman ng dumaan at nagbabark na naman siya. Hindi siya mabait. Charot. Actually, hindi kasi siya exposed kaya siguro ganyan yung attitude niya.
Hindi siya exposed sa mga tao. Lagi lang siya kasing nasa loob ng bahay namin. Kasi kapag ka outdoor games yung ano ni Patuti, ayun, pwede namin siyang isama. But meron mo din mga ibang mga soccer field na bawal naman din yung mga pets. So, yun nga lang, lagi siyang naiiwan sa bahay. And of course, hindi rin siya pwedeng isama sa mga indoor games kasi mas lalong bawal doon. So, hindi siya ganun ka-expose talaga sa mga tao. Kaya siguro, if may mga bagong kakilala or mga ano na magbibisit sa bahay namin, he won't stop barking talaga until masettle niya or maano niya na yung mapamilyar na niya yung tao, tsaka pa lang siya mag-stop ng barking. So yun talaga din yung ano ko sa kanya, yung struggle ko dito kay Rocky. Pag nakakakita siya ng tao, binabark niya talaga, but hindi naman siya nangangagat mga lalabs. Ano lang talaga siya, nagbinabark lang talaga niya. Ganon. Siguro nga dahil hindi siya exposed sa tao. And the funny thing of Rocky, he's copying the sound of ano po, the ano, yung patrol, the police patrol or the ambulance or the fire truck. Ginagaya niya mga lalabs yung kapag nakarinig siya ng sound ng ambulance or police patrol or any of those na medyo ano ano yung siren, ay ano, ginagaya niya talaga mga lalabs. Meron nga akong video na meron ganun niya, ginagaya niya. That was funny. So anyway, ayan. Sobra talagang nakakatuwa naman tong aso ko. But napaka-sweet nito mga lalabs. Kapag dumadating ako, sasalubong na talaga siya sa akin. Like, even I'm hiding, he won't stop until he found me. Sometime yung after work, nagtatago ako. Tapos hahanapin niya talaga ako mga lalabs. And he won't stop until I carry him. He's just like a baby. Just like that. Ganun siya ka-sweet sa akin, itong aso ko na to. Hindi siya mag-stop hanggat hindi ko siya kinakarga, lalo na after work. Or kahit pag lumabas lang ako. Tapos pagbalik ko, ayun, hindi siya mag-stop. Parang itataas niya yung dalawa niyang paa, tapos nakaano siya sa legs ko hanggat hindi ko siya kinakarga. He won't stop, yeah. So, yeah. I used not to like a dog like inside the house when I was in the Philippines, because you know, in the Philippines pets are outside, right? Lately na lang din na ano na, kasi nga may mga ano na ngayon ng mga ano, yung mga ano na aso, 'di ba? But before, 'di ba, hindi naman talaga natin ina-allowed yung mga dogs sa inside the house, lalo na yung mga aso lang na talagang doon lang sa atin. And ayoko din talaga noon, lalo na kasi ayoko yung madidikit na balahibo sa akin, ganun. And ayoko din na nililik ako or whatever na ano ng aso. But then, when Rocky arrived on us, like, nabago lahat talaga yung ano ko. I changed a lot. Parang, na ano ko talaga na ano ko talaga to si Rocky kapamilya, and I treated him like my ano my son, just like that. So ang balahibo naman ni Rocky, hindi siya ganon, hindi siya humahawa sa mga ano, kasi ano to Pomeranian, yung type ng hair niya, hindi siya yung nanlalagas. Hindi siya yung nagaano. Iba yung texture ng balahibo ni Rocky. Unlike ng other dogs na konting ano mo lang hahawa sa ano mo yung buhok, hindi siya ganon. And syempre, minemaintain ko din nga din yung ano, kailangan kasi din siyang i-brush yung hair niya. And then, yung i-groom mo siya, ganon, para hindi naman din talaga siya sobrang ano. And siya naman ay napakaliit, hindi siya lumalaki. Ganyan na lang talaga yung size din niya. Hanggang ganyan na lang siya. And I don't like talaga naman ng malaki na ano. Gusto ko lang yung mga cute na ganyan na yun.
So anyway, masyado na ako madaldal. And yan nga, i-flex ko lang si Rocky Boy. And sana, thank you so much sa mga patuloy pa rin nagsusupport sa akin, lalo na sa aking pagkanta, kahit hindi naman talaga ako magaling kumanta. Sa mga silent viewers ko dyan, shoutout sa inyong lahat. And of course, sa mga avid fan ko dyan, thank you so much sa mga friends, relatives. Ayan, thank you so much sa inyo lahat sa mga support nyo sa akin. And I hope na makita-kita ulit tayo sa mga susunod kong mga video. Hanggang sa muli po. Once again, this is DJB. See you guys next time. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe. God bless you all. Mama.